Bigla nga ako nag-crave sa gantong pagkain kasi umuulan. Hala, anong connect? Masarap nga kumain ng ganto lalo na kapag gutom ka na kasi madali lang lutuin. Kaya naman ngayong araw, tara, samahan nyo ako magluto. Kapag umuusok na dahil sa init, itong nabili kong non-stick pan pero paunti-unti nang natutuklap, ilagay na natin ang mantika. Kapag naman umuusok na ang mantika, ilagay na natin ang itlog. Alangan namang iba pa ang maglagay niyan. Ang gusto ko nga dito, toasted ang ilalim at medyo hindi luto yung pula. Pero dahil hindi naman to sa akin, babalik na rin ko para maluto ng maayos. May mga tao kasi na gustong lutong-luto kasi ayaw nila ng malansa. 2 egg yung piprituhin ko kaya basagin na din natin yung isa dito sa kawali. Ayoko nang masyadong lutong-luto kapag sa pansit canton ipapartner, kaya maya-maya lang din naisinalin ko na sa plato. Ganun nga lang kadali, okay na din itong itlog natin. After naman yan, dito sa same pan, wala nang hugas-hugas yan, inilagay ko naman ito mga hotdog. Nilagyan ko na nga lang din ng konting tubig para maluto. Papakuluan lang pala natin yan. Yung iba, after nila pakuluan, piniprito pa nila ulit, nilalagyan nila ng mantika. Pero ako nga, hindi ko na yun gagawin at mali pala yung desisyon ko na yun kasi hindi siya masarap. Bukod sa pangit yung brand na nabili namin, lasa siyang kadiri. Hindi kasi toasted yung balat kaya parang ewan yung lasa niya. Kaya naman maya-maya pa inilagay ko na din sa plato. Ganun nga lang din pala kadali, luto na yung ating egg at saka hotdog. Dito naman sa same pan, inalisan ko lang ng tubig, wala nang hugas-hugas yan. Wait, nauna yung voice over ko eh. Yan, okay na. Maglalagay naman ako ng konting tubig sapat para ma-dehydrate yung mga pansit canton. Pag kumukulo na, ilagay na natin itong pansit canton na magpapadali sa buhay natin. Chili mansi lang yung flavor niyan kasi wala kaming mahanap ng maanghang. Ayaw naman namin pahirapan ng sarili namin maghanap ng spicy niyan kasi isa lang naman yan sa magiging rason kung bakit kami maagang magkakasakit. At dahil instant lang naman to at madali maluto, maya-maya pa okay na din yan. Dinrain ko lang din yung tubig tsaka ako naman isinalin sa plato. Lastly, ibalik naman natin yung pan kahit walang hugas-hugas kasi magsasangag ako. Kaya naman after ko maglagay ng konting mantika, naglagay na din ako ng konting bawang. Hindi ko na yan inantay mag-brown kasi nagugutom na ako. Inilagay ko na din yung kanin namin na lugi ka kung ikaw ang huling kakain kasi yung matigas na part ang ititira sa'yo. Parang hindi mga pamilya eh. Naglagay na din ako ng toyo ko para mabawas-bawasan man lang. Syempre, mekos-mekos lang natin yan ng paulit-ulit hanggang maramdaman mo na hindi na pala ikaw. Hala, iba yun. Ito palang niluluto ko ay parang merienda na din kasi hindi pa naman ako nagtatanghalian. Ganun talaga, mahilig ako magpalipas ng kain kaya candidate na ako sa ulcer. Akala ko kasi makakatulong yun para magpapayat. Makakatulong para mapadali ang buhay. Saglit nga lang at ayan, luto na kaagad. Kaya naman magluto na din kayo at sabay-sabay tayong kumain. Kung napapansin nyo nga yung suot ko, yan pa yung suot ko dun sa last vlog ko. O baka naman sabihin nyo hindi ako naliligo, which is true. Para naman kayo mga basher, ganun din naman kayo kapag malamig. Kagaya nga ng nakikita nyo, hindi umuulan dito sa amin. Akala nyo lang yon, ang totoo, kakatapos lang umulan yan. Pero hindi naman yung malala, kagaya ng mga nakikita ko sa internet na talagang binabaha talaga. Bukod sa hindi naman talaga dito sa amin ang mata ng bagyo, never ko pa talaga na-experience bumaha kasi nasa mataas kaming part, which is ayaw ko naman talagang maranasan. Kapag naman bumabagyo dito sa Bicol, kadalasan talaga mga puno na natutumba, mga poste, tapos mga bubong na lumilipad. Ang pagkakatanda ko kasi malakas palagi yung hangin tapos sinasabayan ng malakas na ulan. Kaya syempre nakakatakot din. Pero bago naman tuluyang lumakas yung ulan, naghahanda naman yung mga taga dito. Halimbawa, nilalagyan ng pabigat yung bubong para hindi liparin. Hindi pabigat na tao ha, mabigat na bagay kagaya ng gulong, ganun. Tapos ang pagkakatanda ko talaga palaging gabi or madaling araw naglalandfall yung bagyo dito. Tapos ayun, pagising namin kinabukasan, paglabas namin sa kalsada, makikita namin mga tumbang puno, mga dahon, mga kalat, ganun. Tapos yung ibang mga bata naman, or kahit naman matatanda, kinukuha yung mga nahulog na saging and mga nyog. Tapos tulong-tulong magwalis, magligpit ng mga kalat. Tapos ang malakas talaga ang bagyo, yung natatandaan ko, halos 1 buwan walang kuryente dito sa amin. Tapos ang nangyayari, maaga kami kumakain, tapos ang buhay namin noon parang noong unang panahon, walang internet. Panahon ata yun ng lockdown ang pagkakaalala ko, kaya wala din pasok. Tapos dahil nga boring noon, paggagabi, pagtapos namin kumain, lumalabas kami sa kalsada kasi hindi doon boring. May mga ilaw, lumadaan ng mga sasakyan, tapos kasama namin yung mga barkada namin, si Kayit, ganun. Pero hindi naman kami lumalayo, dito lang kami sa labas ng bahay namin. Yun yung natatandaan ko mga masasayang experience after ng bagyo. Pero sa nakikita ko ngayon sa internet, yung as in binabaha talaga, sure ako na hindi nila alam ang gagawin. Anyways, ang layo na natin, kumakain na pala kami dyan. Hanggang dito na lang muna. Stay safe everyone kung nakaabot ka dito sa last part. Thank you so much for watching. See you on my next mini vlog!